buturan ng aming puso. Hindi madaling mag-organize ng isang reunion, lalo na sa tagal na hindi natin pagkikita at sa iba-iba klaseng personality natin mula ng elementary tayo. But nothing is impossible sa tulong ng Panginoon. Pinapasalamatan ko ang mga set of officers na naging very supportive, sila Lilian, at ngayon din kila Gorgonia Cruz, yung ating regional president natin is Gorgonia Cruz, and also si Ami Abasola na tumulong sila from the very start. Medyo ano lang muna sila ng konti, but I want you to know that I'm very thankful to all of them also. And to all of you who are here, kahit na anong nangyari, nandito pa rin tayo, sama-sama. Isang bagay lang ang gusto kong ipaunawa sa bawat isa sa atin na ang reunion natin ay hindi lang para magkasama-sama tayo. First and foremost, ng pangarapin ko to, gusto kong magbigay ng pagpupugay sa ating paaralan bilang paglingon sa pinanggalingan natin. Dito tayo unang nagsimulang magpaklas ng karunungan. And yun ang isang reason kung bakit gusto kong magkaroon ng nangarap ako kasama kayo na magkaroon tayo ng reunion sa ating elementary school. So, gusto ko sanang tumayo tayong lahat at magbigay pugay sa ating mahal na paaralan, our first elementary school. Maraming salamat, makakaupo na muli tayo. Hindi ko na po patatagalin ang aking contribution. Walang malaki, walang maliit. Lahat po tayo. Yung presensya nyo dito, your mere presence is your greatest contribution. Hindi man tayo nakapagbigay ng ito, hindi ako no. Yung presensya nyo, yun ang pinaka-importante. Kasi kahit i-organize ito, kung wala kayong support at wala kayo dito, you'll never be successful. So, magpasalamat tayo sa bawat isa. At sana, hindi man tayo magkaroon ng laging communication sa bawat isa. Pero pag may time na, halimbawa, may nagpatawag ng may darating, let us not miss those opportunity na makasama ulit kasi sabi nga ni Ma'am, ang buhay natin ay hindi lagi nandito. Temporal lang tayo dito sa mundong to. So, let us not let time slip through our fingers to enjoy the most. So, let's enjoy life. Thank you very much to all of you. Welcome, message of thanks. Now we go to the special tribute to the teachers of Batch 72 from grade 1 to grade 6 to be headed by our very own Mrs. Dolores Seriosa. Nandiyan pa si Dor? Wala? Siguro ito. So skip natin. Now we go on to the awarding of cash gifts to top 5 students. Tapos na? I-announce na lang natin. So, number 1, of course. Umpisahan natin. Umpisahan pa natin sa pairs, going to the last or last to the pairs. Bahala na ako. Okay? Hindi na ako magsasalita ako pairs. Dumating yung pairs, second na lang ako. Hindi po aware si classmate Ellie kasi wala siyang attend kami dito sa our first elementary school recognition day and commencement exercises last 21 through the generosity of God, nakapagbigay po ang Batch 72 ng konting cash, 2,000 sa first honor, 1,000 po sa second honor, and meron pong 21 outstanding students na binigyan po ng tig 500. So ang Batch 72 po, nagbigay ng 13,500 na cash gift para sa mga deserving outstanding students.
students ng batch 2012-2013. Thank you, Josie. I'm sorry, pasensya na po. Tao lang. Hindi ko alam na kung ano yung broadcast yun kasi wala ako noon, nasa Bulacan. So, muli, ay nagpapasalamat po kami. Tignan po niyo yung ating batch. It's not the quantity of football, it's the quality. Maliit lang po yung batch natin. Even yung turnout ng mga nagpunta ngayon, halos 50 or 60% lang. Pero meron tayong small activities na maaaring magsimula, mag-udyok para sa ibang mga batches na tumulong din o gawin ang mga ganitong activities. So again, let's clap our hands for our napaka-exit po ng ating program. Ang susunod na pala ay ating lunch break o yung ating tanghalian. Dapat pala hindi ako natin mag-aaral. Kaya habang nag-iipin tayo ng oras, magsisipin po inspirasyon at motivasyon sa amin para gawin ang lalo pang mga ganito pasyon. Una po natin tatawagan ay ang ating mabait at mabait kasi hindi ako napalo nun. Sige ng Madam Teresita de Guzman. Ano po sila? Wala po. Wala rin po siguro si Ginang Leonila dahil ang tiko to nasa abot ng buwan. Wala na po. Elisandro, yung ating principal no? Wala. Wala mong representative? Salamat daw ako na lang representative. Sige na, Andrea Delpin. Wala na po yata ito. Si Mrs. Delpin. Nasa abot po. Si Mrs. Delpin, yun po yung asawa ni Mr. Bernabe, yung kapatid ni asawa ni Mr. Delpin, Mrs. Delpin. Pero yun ay napakabait din. Although may kasungitan ka, pero never napalo tayo ka. Isa lang, hindi ko makakalimutan si Madam Lanto. Napalo kami ni Jeremy dahil sa kamote, anak ng kamote. Hinungay namin ang hinungay yung talim ng kamote. Pero ngayon, si Jeremy, for your information, maski isang barkong kamote, kaya tayo pakain. Ganyan kaya dumating po siya, konti lang nakapunta. Hindi ko na makilala eh. Sumubrang puti, lalo akong nag-tip. Pero wala problema doon. Tawagan nyo lang ako for your financial assistance. Call me. Sabi niya, ayaw ko na natawagan natin. Hindi, no? Or siya, seaman siya. So, marami na po mga successful sa batches natin. Kaya na, nandun sa ibang bansa. Kung marunong na may Facebook, alamin natin sa mga officers kung ano yung kanya Facebook account. Page lang ako, pero book, hindi ko alam. So, sorry. Ang susunod po ay wala na po si Ma'am Eduques. Siguro mamaya hapon na siya natin makikita ulit. Ang susunod po, yung isa rin natin mabait at very gorgeous at her time. Napaka-bait ito si Madam Helen C. Barbis. Palakpakan po. Umaga po sa inyong lahat. Ay, hindi pa ako nag-uumpisa, napapaiyak na ako. Ang paralang ito ay napakagandang, hindi ko makakalimutan. Kasi kung natatandaan nyo, nagtira pa kami dyan sa HE. Nagpagawa kami ng 2 kwarto. Maliliit pa yung mga anak ko nun. Ito ang kauna-unahang assignment bilang guro. Nag-umpisa ako sa grade 1. Ang natatandaan ko sa eskwela ko nun, si Junior na Tolentino. Kilala niyo ba yun? Namatay na yan, no? Nung dumating ako dito, kasi provisional lang ako, grade 1 teacher napunta sa akin. Pagbago ng teacher at grade 1 ang napuntahan mo, yung mga tinatang kong grade 1 teacher, naku, lahat ng ayaw nila, lahat ng uhugin, lahat ng madumi, lahat ng itatampak nila lahat sa'yo. Yun ang aking, hindi makalimutan. Oo, hindi naman ako academic teacher eh. Ako ang
ang tinapos ko kasi Bachelor of Science in Home Economics. Kaya na-displace ako. Although, ang elementary teacher, kaya mong lahat turuan, economics teacher. Kaya nung naging principal na si Mrs. Lisango, inugot na ako sa grade 1. Nagturo pa din ako sa grade 2 eh. Inugot na ako doon, napunta na ako sa Home Economics. Hanggang sa umalis ako dito, 1984, nung umalis ako dito. Nung graduate kayo, nag-aaral na kayo kung saan eskwelahan, hindi na tayo nagkaroon ng komunikasyon. Pero yung iba sa inyo, siyempre nagsipag-aral na ganito, may sarili-sarili na kayong buhay. Pero kami, hanggang sa mag-retire ako, teacher. Pero yung mga iba sa inyo, siyempre naging successful. Iniwanan nyo kami bilang guro hanggang sa mag-retire, guro pa rin. Natutuwa ako at yung iba sa inyo, galing ba yun sa abroad? Yung pang ganito. Tapos yung mga eskwela ko na nandyan, yan sa mga paligid, kung mukhang dito nakatira, pagka pumupunta sila dun sa HE, tinutulungan nila ako doon na marami kaming ginagawa. Hanggang sa 1984, nalipat na ako sa Central. Kasi yung bahay namin, malapit lang doon, walking distance lang. Sabi ni Mrs. Lisango, lumipat ka na sa Central at aalis na rin ako dito. Lumipat ako doon. Sinundan naman ako ni Mrs. Lisango, naging principal siya sa Central. Pagkatapos, iniwanan niya na ako doon, naging principal naman siya sa Pantabangan. Doon ako sa Central, nag-retire. 2002, nung mag-retire ako. Kaya, kumisan, may nasasalubong ako, Ma'am, hindi nyo na ako natatandaan. Sabi, si Lourdes nga, asan si Lourdes dito? Sa si Lourdes. Sabi ko, magkano mo ba yung bawang? Sabi ko, bibili ako, Ma'am, huwag na kayo magbumili ng bawang. Ito po sa inyo na ito. Hindi, Lourdes. Hindi naman ulit natin kapital. Ipalilibre ako sa bawang. Sabi ko, nagkikita kami sa palengke. Kasi dalulungkot ako pag hindi ako namamalengke. Sino ba nakakita sa akin dito? Lagi ako namamalengke. Lagi ako nasa palengke. Parang tonto ako pagka namamalengke ako. Kita ko yung mga eskwela ko. Ma'am, hindi po kayo tumatanda. Siyempre po tumatanda din. Pero may pinagkatanda naman, diba? At kayo ay naging successful. Nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos. At buhay pa tayo. Binasa ko nga yung yung nakasulat na yan, First Reunion. Ako kay Mrs. Aniceto, ay First Reunion pala ito. Baka sa second, patay na tayo. Ako gano'n sa kanya. Natatawa siya. Pagka may first, siyempre may second, di ba? Kaya papasalamat ako sa pag-iimbita niyo sa amin, sa pagbibigay niyo sa amin ang karangalan, at hindi namin makakalimutan. Maraming salamat po. Sila. Ngayon, nasa twilight na sila ng kanilang buhay, pero teacher pa rin sila. Ma'am, we salute and kudos to all of you. Palakpakan din natin. Alam po ninyo, yung mga teacher na yan, sila nagbigay ng inspirasyon din sa atin ng tayo mga bata. At natutuwa ko kami, there are a lot of things money can buy before. Sabi ko nga, kami ay napalaot na kung saan-saan, pero at the end of the day, nandito pa rin kami sa ating sinilangan, sa aming alma mater, at hindi kami makakarating sa ibang bansa o ibang lugar kung hindi tayo nagsimula sa isang maliit, medyo habang tignan noon, pero ngayon, grande, mamaya tutur tayo sa school premises. At makikita natin ang malaking pagbabago na iniunlad ng ating eskwelahan. At sana huwag kayong magbabago na umattend sa mga ganitong pasyon. Alam po ninyo, napakahirap. Sabi nga ni Josie, considering na iba-iba na tayo ng estado ng ito. Pero ang boto natin dito, pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, ay tulungan din natin sa kanilang mga endeavors. Alright. Salamat po. Sa pagmuli na minamahal, ito po, tandang-tanda ko, napakabait po ito, si Mrs.
Baltasar, isa sang parang hindi makabasag tingnan pero napakabait na teacher. Ang dami kong natutunan. Walang iba po, kundi si Ma'am Baltasar. Thank you, Lucio. Good morning, everyone, especially to the officers and members of Batch 1972. Hangang-hanga ako at sumasaludo sa inyong unity, pagkakaisa, pagkakaunawaan, pagtutulungan. Talagang na-feel ko dahil meron ka na sa amin ng programa. Ako'y hangang-hanga sa inyong lahat. Mababait, matutulungin, maalalahanin, hindi nyo nakalimutan ang inyong mga guro. Sa bagay, kung kami, nung nagturo ako dito, siguro grade, nag-usap dito, siguro grade 1 pa lang kayo. Dahil transfer ako from Muñoz, dito noong 1967. Yan. Ang naabutan ko, kita ko, natatandaan ko, si Evelyn at si Josefina, merong program eh. May program noon. Ang kinanta nila ay with action. Pag-grade 2 yata sila noon. O yung, when you lay down to sleep. O yun, silang dalawa. With action. Natatandaan ko yun. At lahat ng mga eskwela dito noon na nag-umpisa sa grade 1 nung nandito na ako, natatandaan ko, maliliit, merong mga iyakin, merong masayahin hanggang sa nag-graduate na nga. Hindi ko maaaring makalimutan. Kaya medyo tumatanda na nga. Kung minsan meron akong nasasalubong, katulad ni sinabi ni Mrs. Barley sa palengke, sa tricycle, yan, ganang maraming experience. Pagka sasakay na ako sa tricycle, ma'am, halina po kayo na, ma'am, hindi na ako nakikilala. Sino? Natatandaan kita ako. Natatandaan kita, kaya lang, pogi ka na ngayon eh. Hindi ba eh. Kaya sabi ko, hindi kita natatandaan. Ano ang pangalan mo? Pag sinabi niya, kilala kita. Nung minsan ang late test ko na nakapuntahan, si Dibelen, yun. Nakausap ko siya. Kasi naghihintay ako ng tricycle. Meron ako arkiladong tricycle. Hindi ako makasakay sa iba. Naghinto siya. Nagpuntahan kami. Buhay-buhay ng konti. Ganyan kung ano. Lagayan. Maraming ganon. Yung mga iba, ayaw magpapabayan. Sabi ko, wag, hindi ikaw ang binabayaran ko. Gasolina ang binabayaran ko. Hindi ikaw. Napakagandang alalahan. Talagang marunong silang kumilala, hindi nila kalimutan ang kanilang mga guro. Kaya ako'y nagpapasalamat at sa hinaba-haba ng panahon, after 41 years, naalala mo kami. Napakasarap ng atin. Isa kong laging nakikita si Eleanor, kasi close din kami. At sana lahat kayo gusto kong nakikita araw-araw. Alam niyo yung matatanda, nasasabit din pa kami sa mga eskwela namin. Yung para kaming dongka pag nababati kami. Naaalala pa kami sa ganung mahabang panahon. Nakakatuwa. Kaya ako'y nagpapasalamat talaga. At saka itong kauna-unahan ko yata ang pagkakataong umattend ng elementary grade reunion. Karaniwan ni high school ang nagre-reunion, hindi ba? Ito, elementary. Pero kaya ako ang na-inspire sa inyo. Hindi ako bibigay ng inspirasyon. Kung baga sa isang buhatin kapraso kayong isang kahit gano'n mo na kayo bubuhatin, pagtulong-tulong. Madali lang, magaan. Kaya na pagmamahalan, bilang magkaka-eskwela. Saludo ako sa inyo. Maraming salamat at salamat po sa mga
po, Madam Guadalupe Baltasar, talagang hindi kayo nagbabago. Maaaring sa mukha, pero yung kanyang inner strength, yung kanyang pananalita, banal pa rin ang kanyang puso at kanyang. Susunod po ay isa pa rin nating teacher ng araw, isa rin sa mga nagbigay sa atin ng angking talino at kakayahan. Walang iba po, kundi si Madam Dorothea Inostre. Palakpakan. Nagtaga sa ating lahat. Lahat ng kasiwala rito ay binabati ko rin, lalo na yung mga magsisipagtapos. Lahat ng mga magulang na narito ngayon, natutuwa ako. Sana ako sa mga natutuwa, hindi ako makakalimutan sa kapila ng hindi magandang impression ng mga tinuwa. Alam niyo ba ang impression nila? Stricta, mabagsik. Kasi gusto ko, pag lumabas sa kwartong nagtuturuan ko, nailagay ko sa utak nila yung itinuturo ko. Ayoko yung nakikinig. Hindi ako nabubuisit. Gusto ko nga, 100%, hindi man 90, ang may saksak ko sa kanilang kalaman. Kasi yung itinuturo ko mga sa buhay nila eh. Magagamit nila sa kanilang pagkasan. Kaya sila pinag-aaral ng kanilang magulang na ako yung isang magulang. Gusto ko, mga anak ko ay matuto sa kanilang pinag-aaralan sa araw-araw na tinuturo ng kanilang mga guro. Ang mga guro ay mga dakilang mga profesyon. Isa yan sa dapat pahalagahan ng lahat dahil sa kanila natuto ng karunungan ang kanilang mahal ng mga anak, apo, pamangkin at kaanak. Natuto ako sa lahat ng mga nagsipagtapos dahil hindi lahat ay may kakayanan ang mga magulang na magpaaral ng anak. Lalo pa ngayon at lilipad na sila sa mataas na paaralan, harapin nila mas malaking obligasyon ng mga magulang na tustusan ang pangailangan ng mga anak upang magkaroon sila ng inspirasyon na magpatuloy sa kanilang tinutuklas na karunungan. Marami dyan na kapwa ko walang itutustos sa mga anak. Sa mataas na paaralan hanggang sa makatapos sila ng mga kursong kanilang gusto. Sa lahat ng mga naririto ngayon, na kapwa ko magulang, mga apo pa, lola pa. Papasalamat ako at kahit paano, naalala pa rin niyo. Hindi pa rin ako nagre-rest in peace. Awa ng Diyos. Siguro maganda rin yung medyo stricta. May nasusuklam, meron namang nababalita. Kaya kung minsan, napapasakay ako sa mga tricycle na nag-eskwela ko. Ma'am, natatandaan mo ba ako? Hindi na nga eh. Nakapogi mo pa kasi eh. Ako po yung binatukan mo. Ngayon, natatandaan mo sa hindi ngayon, bababa mo ako isasangkat sa diyan sa mga likod ng pansyon. Ako, ma'am, hindi naman ganun. Kasi marami noon ang galit. Stricta ako eh. Talaga inaamin ko. Gusto ko kasi, nagdaan ako sa kahirapan. Nakiuli lang tungkos ako sa maagang dati. Kung hindi ako nagpursigong mag-aaral, hindi ako mataas na paaralan. Dahil ang kapatid ko lang na panganay nagsakripisyo, hindi mag-asawa. Dahil sa akin, tatlo kami yung kakambal ko, saka yung
brother kong sinundan namin na nag-retire din bilang nagtuturo dito. 3 kami nakatapos ng pagtuturo sa tulong ng Kakabigyan mo. Oh, mag-juice ka muna. Patay. Ay, may patay pa ba yan? Sinakbal mo eh. Okay daw. Ito na yung patay daw. Inuhan. Please, hindi ba pwede siya mag-juice? Ngayon, buhay pa yung kapatid ko. Napakalaman ng sinabi at kagaya din naman dati, sabi nga, there are a lot of things na hindi natin pwedeng bayaran ng pera because of that achievements, credentials, mabuhay po kayo at sana ay magkasama-sama tayo kahit na ang panahon ay marami ng mga very busy. Kami rin po sa aming edad na ito ay marami na rin sakit na nararamdaman. Maaaring yung mga anak ninyo, mga anak namin, sila na magtutuloy. Hindi naman ako nagpapaalam, pero maaari man. Pagka talaga ganito ay kailangan. Nagpapasalamat po talaga kami sa mga organizer dahil naumpisahan. Hindi lang po ito ang huli. This is the start